ka? Oo, totoo yun, totoo Ganda yun. ng eksenang yun? At saka yung isang eksenang nag-selos, linulak ko, tapos biglang, Of course, ang hindi malilimutang eksena dito sa pelikulang ito ay nung binuhusan mo na ng mainit na tubig. How was that scene done? Paano ginawa niyo? kasi mahirap yung dadayain yung eksena, di ba? Dapat yung kasi kumukulo. Kasi may usok eh. Ano yun? Yung ano? Yung effect. Oo. Oo, yun. Okay. Na kunyari, mahirap kasi dapat, ano ka na mainit talaga yung ano eh. Ang nararamdaman mo yung Oo. init, di ba? Di guys, punta naman tayo sa isa pang national artist, Ismael Bernal. Naku. Unahin natin yung pelikula mo, Ikaw Ay Akin. Una ko siya naging director doon sa Ikaw Ay Akin. 1978. Sa ending, Yung Titigan. titigan, kasi wala ako, wala ako, wala si Vilma. So, inano lang sa amin na, basta ito nangyari, reaction mo, take. Hindi ko alam. Nakatingin ka lang ba sa akin? Nakatingin lang ako. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko nga nun eh. Hindi ko alam talaga, sa totoo lang. Si Ishma kasi hindi niya magsasalita. Hanggat hindi niya nakikita naman yung finished product talaga, yung pagka-TV niya na. Ang isang gusto ko niya, kasi nakatrabaho ko niya sa TV eh. Bago kami mag-umpisa ng taping niya, nag-uusap kami. Hindi yung scenes yung gagawin namin. Kwentuhan lang kami kung saan napupunta yung kwentuhan namin, kaya naging magaang yung loob niya sa akin, ako din, ganun din sa kanya. In fact, bago siya namatay, natatandaan ko lang, pagkatapos namin gumawa ng commercial, sumakay siya ng taxi at sabi sa akin, Ate Gahay, gagawa pa tayo ng pelikula, promise yan, huwag mo akong bayaran, basta't may pan-taxi lang ako. Yun ang hindi ko makalimutan sa kanya. Bigyan mo lang ako pan-taxi, huwag mo akong bayaran, basta't gusto ko lang gumawa ulit tayo ng pelikula. Pagkatapos ng ilang araw, yun, nawala na siya. Kaya, nalungkot ako doon. It was his way of saying goodbye. It was his way of saying paalam. Ate guys, you also did a movie, Bakit May Pag-ibig Pa, in 1979. Isa sa mga pelikulang gusto ko nga. Kasi yung pelikula ang ginawa namin ni Boyet, hindi ko alam na ang lalalim ng mga dialogue dahil siguro sa magaling na aktor si Boyet, kaya talagang ginawa ko rin yung magagawa ko na mabigyan ko ng buhay yung character ko. Yung pelikulang yon, kung mapapanood mo ngayon, parang malalaman mo na Ishma was much ahead of his time. Totoo po. Yun na lang sa Himala eh. Correct. Makikita mo na lang. Pag-usapan natin ang Himala, 1982. Opo, hindi ako nagdalawang isip kahit na basta sumagot ako tapos. Gagawin ko. Kahit anong mangyari, gagawin ko talaga. At hindi ako nagkamali din sa movie. Okay. When you were delivering that line, mikropono nung ikay nagtatalumpati, what was going on in your mind? Anong paghahanda ang ginawa mo para nagawa mo yung makatindig balahibong eksena yun? Di ba sabi ko po na bago shoot yun, nung gabi pa lang May, it's almost over. Ito pupunan natin bukas, bahala ka dyan, kasi itong dialogue mo, itong gagawin mo. Hindi ako magtitake ako, insanan lang ito dahil 5 yung camera na nakahala dyan. So isang take lang yan, hindi pwede mag-take si dyan kasi mahirap dahil yung mga tao nga. So sabi niya, isipin mo na lang kung paano mo i-deliver yung lines, anong act, kung anong yung atake na gagawin mo doon. Yun lang sinabi sa akin ni Direk. So kinabukasan, nung kinukunan namin yun, ang inano ko lang kung ano yung pinaka-natural na pwede kong gawin. Ano yung magagawa ko lang doon sa scene na yun. Yun lang ang ginawa ko. Parang gano'n po. Sa akin, kita-kita ko doon sa eksenang yun, yung complexity na ginagawa niya, and yet may purity and simplicity. Parang ang complex nung ginawa niya. Doon sa pag-deliver niya yung space, doon sa pagbaril sa kanya hanggang sa dinala sa jeepney, parang ang complex, and yet na-deliver niya na isang napaka-pure lang na linya. Mula sa itsura niya, hanggang sa pagkilos niya na halos minimalist, hanggang sa pag-deliver niya ng line. 3,000 tao, and you were supposed to do that scene na nga, sa entablado. Alam mo yung ginawa namin yata yung eksena yun ng 3 days, 2 days. 3 days yata. Dahil sa dami, yun eh, hindi makukuha talaga sa isang
eksena niya. Right. Pati yung mga tao. So, kinunan muna niya yung mga scenes ng mga tao. Hanggang dun sa pinakahuli, yung sa amin na, yung binaril ako. Yung linya mo na O, yung linya ko na sa entablado hanggang pagbalik sa akin, yun tinubog yun talaga. Meron akong script na nasulat para sa ending ng Himala na na-realize ko na hindi na to adequate, hindi na to magka-come up to par doon sa tinakbo ng shooting at tinakbo ng release ng script. And so, pumunta ako sa set, nag-discuss kami ni Bernal kung ano pang release na kailangan gawin. Pagpunta ko sa set, nakita ko yung mga Ilocano, 3,000 ang extra that time. Karamihan Ilocano na kinuha kong sa isang lugar. Mga totoong may hirap na Ilocano. Pagtingin ko pa lang sa kanila, kita ko na yung suffering, yung hirap, yung gamit nila hindi damit ng extra na pinrovide ng production designer. Totoo nilang damit. Yung lungkot ng mukha, yung mga sakit nila, mga totoong may sakit, walang may prosthetics doon. So seeing that, kailangan kong revise yung speech ni Guy. Kailangan yung speech kakapasapin itong mga taong ito na hindi ko nakita nang nasa computer ako. So, nag-revise ako with that in mind. And nandito ako yung revision ko kasi totoo na eh. Lipa ko na eh. Pagbigay namin kay Guy, binasa lang niya yung while color kung sa sulok, nagbasa, sinasabi niya ready na po ako dyan. Ngayon, ito yung ito yung camera, walo yung camera. So, walong crowd din divided na 3,000 extra and ang daming props and everything and signs, napakalaking eksena. So, sabi ni Bernal, one take lang tayo. We cannot afford another take. Sabay-sabay magagawin yung walong camera, so one take, and tapos na, wala na makagawa. So, okay, direct, sabi ni Guy, sabi mo sa mga tao. And then, nung nag-deliver si Guy ng speech niya, halos karamihan ng extra na Ilocano, walang nakakaintindi, sinasabi niya, kasi mga Ilocano sila. But they were reacting to her body language, to the meaning between the words, to her face, to whatever she was doing. Lahat sila nag-react sa kanya, and they were reacting effectively to sa hiningi ng extent. Madalas sinasabi namin na on behalf of the Filipino people, maraming salamat sa pelikulang Himala. Kahit ako personal favorite ko ang Inaka na Anak Mo. Pero dahil sa karangalan na dinala ng pelikulang ito sa ating bayan, having been chosen as the best film of the decade ng CNN, ikinararangal ito ng bawat Pilipino, itong pelikulang ito. That's why I would like to take this opportunity, Ate Guy, to say salamat. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat sa this movie. At nagkaroon tayo ni Ishmael Bernal. Yes. At sa lahat ng naging bahagi ng pelikulang ito, sa mga artista, sa creative production staff, na naging bahagi ng Himala, maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat. Ako talaga dapat magpasalamat na Diba? parte ako ng... Dahil kung pag-uusapan ang kwento ng mga pelikula sa Pilipinas, nangunguna ang Himala. May anecdote, di ba, na sinabi ni Bernal kay Guy, yung procession. Sabi niya kay Guy, tatlong procession dito, Guy, sabi ni Smack. Yung mga ililibing ng mga namatay dahil sa'yo, dahil sa himala mo na mali ka lang, kaya maraming namatay. So, guguhit ako dito ng linya, maglalakad yung procession, maglalakad ka. Pagdating mo dito sa linya, luluwa ka sa kaliwang mata. So, yun, nakatingin kami lahat ng Joel Amangan. And then, naglakad nga siya, lumuha nga sa kaliwang mata. Crystal director ako sa Himala. So, yun, isa pa rin sa mga pelikulang kung saan ko talaga hinangaan ng auditorium. Doon pa lang ako nag-uumpisa. Nag-uumpisa pa lang ako. Yun ang aking binyag sa pagpasok sa showbiz. And so, pagkat naroon sa Nora, nakita ko nga sa Kamusa, yun na nag-inspire sa akin. Mga ipagpatuloy ko. Ang pag-involve, pagiging nasa loob ng industry nito. Let's talk about Thy War. Sana hindi pa natin alam kung kailan natin mapapanood. Pero ngayon pa lang mga Dante, if you're watching, congratulations. At maraming salamat at nakatrabaho mo ang nag-iisang superstar. Well, isa sa mga siguro, isa sa mga nakakapanibago kay Ate Guy. How come it keeps on stopping? I mean, running out. And that's number one. So wala talaga siya makikita na, no? Tapos, meron akong dahil nagtitiwala ako sa mga artista ko, ang feeling ko, we have enough preparations naman. Sa akin yun ang rehearsal. How come you don't give it enough time, eh? Yung